At kaugnay po ng ibang usapin sa ibang bansa, makakausap po natin si ASEC Charles Jose, ang tagapagsalita po ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon po uli, ASEC Jose. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Unang-una po, ASEC, ito pong Pilipinong nasentensyahan po ng kamatayan dahil po sa espionage at economic sabotage. Nagkaroon na ho ba tayo ng pakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas? Opo, ang embassy po natin sa Doha, Qatar, ang nakikipag-ugnayan po sa kanilang mga kaanak. At ano ho ang maibibigay na tulong ng ating gobyerno dito sa ating mga kababayan? 3 kababayan natin dyan na nahatulan ho ng kamatayan at yung 2 ho pinatawan ng life imprisonment. Opo, sa ngayon po, binibigyan po sila ng legal assistance kasi nasa judicial process pa po yung kanilang kaso. Nagbigay na po ng hatol ang lower court, pero ngayon po ay tinutulungan silang umapila sa Court of Appeal. So, ngayon po ay legal assistance po ang binibigay na tulong po ng ating embassy. Okay, po. At ito naman sa usapin po yung isang OFW po dito sa Saudi na binuhusan po ng kumukulong tubig. Ano na po ang update natin dyan, ASEC Jose? Ngayon po ay nasa pangangalaga po siya ng ating embassy sa Riyadh at tumutuloy po siya doon sa Bahay Kalinga na pinapatakbo po ng ating embassy. Kahapon po isa naman siya ng ating embahada sa pulisya para po magsampa ng kaso laban sa kanya pong employer. At this morning po ay nagtungo pong DFA ang mga kaanak niya at naka-meeting po ang ating mga opisyales ganun po sa ating Migrant Affairs Workers Office at binigyan po ng assurance ng ating DFA ang mga kaanak na bibigyan po sila ng lahat ng posibleng tulong na kakailanganin po nila. Kumusta daw po yung kondisyon nitong ating kababayan na ito? Ngayon po ay umiigi na po ang kanyang kalagayan. Parati po siya sinasamahan ng embassy sa ospital para po gamutin ang kanyang sugat. Ngayon po ay stable na siya at mas mabuti na po siyang kalagayan. Wala ho bang hinihiling sa inyo yung pamilya para may makapunta doon at personal siyang mabantayan o maalagaan habang nagkakaroon ho siya ng mga mga legal na hakbangin dito sa nangyari sa kanya? Pinag-usapan po yung possible arrangements na pwede pong magawa para po sa pamilya para kung gusto po nila mapunta ay gagawin po natin ang paraan. So posible po na kung magkakaroon ho ng kahilingan yung pamilya na pumunta sila, siyempre lalong-lalo na ho yung mga kamag-anak niya talaga dito, yung mga magulang, kapatid, gugustuhin ho nila na personally lang makita yung kondisyon ng kanilang mahal sa buhay. Ano po, ASEC? Pwede pong i-consider yun, kung hahanapin po ng paraan. So patuloy naman ho yung ginagawa nating pagbibigay sa kanila ng tulong at suporta kung ano yung mga dapat ho nilang gawin para makamit naman po ang hustisya doon sa sinapit nitong ating kababayan. Opo, bukod po sa pagtulong sa pagdala sa ospital ay binibigyan po ng legal assistance sa pagsampo po ng kaso at ang mga kamag-anak din po ay binibigyan po ng tulong. Okay. ASEC, panghuling tanong ko po, may balita ho ba kayo kung ano ho ang nangyayari dito sa Libya at sinasabi ho na nagtaas ho tayo ng crisis alert sa Libya? Opo, lumalala po ang kaguluhan na nagaganap po sa Libya at meron na pong banta sa safety ng mga buhay at ari-arian po ng mga kababayan natin doon. Kaya po nag-decide kami na itaas po ang crisis alert level from level 1 to level 2. Ano ho ibig sabihin ng level 2 na crisis alert, ASEC? Under level 2 po, pinapayuhan po yung mga kababayan natin na nasa Libya na mag-take po ng extra precaution, mag-ingat po sila, maging vigilant at umiwas po sila sa mga lugar kung saan po nagaganap ang mga kaguluhan po. At magbibigay naman po kayo ng continuous na update para malaman ho natin kung ano yung sitwasyon at mabigyan ho ng pasabi, paalala yung ating mga kababayan dyan ho sa Libya. Opo, yung embassy natin doon ay in close coordination sa ating pong Filipino Community Organization at mga leaders para po
parati silang mapapayuhan kung ano po mga dapat nilang gawin doon. Okay, maraming salamat po, Asek Charles Jose. Magandang hapon po.